mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man panig kayong mundo naroroon. Yan o. Kakatapos lang po tayo nating magluto ng ating pa-order na kaldereta. So yun, luluto naman tayo ngayon ng ating uulamin mamayang hapon. Meron po tayong gulay dito at nabili ko po kaninang bumili na ako ng kakalderetahin. So, tara po at magluto naman po tayo ng ulam natin na gulay. Samahan niyo po ako. Nahimay ko na po itong ating mga gulay. Kanina po ako'y nagpapalambot ng ating kaldereta. So yun, nung nakuha na po yung ating order. Ito naman po ang ating aasikasuhin. Uulamin naman po natin. Meron po tayo ditong binabad ko na saluyot. Meron pong papaya. Meron pong bulaklak ng kalabasa at talbos ng kalabasa. Hindi na po ganun ka-fresh yung ating talbos, yung ating bulaklak, pero okay pa naman po yan. At meron po tayong talbos ng kamote. At meron po tayong ditong tirang 2 ulo ng tilapia. Ito po yung ating isasahog for today's video. So tara na po, magluluto na po tayo at na-prepare naman na po yung ating mga gulay. So tara po, magsalang na po tayo ng ating paglulutuan. So yan, nagsalang na po ako ng konting tubig yan, konti lang po. At di po natin ito masyadong sasabawan. Sarap po dito yung konting sabaw lamang po. At habang hindi pa po kumukulo yung ating tubig, lalagay ko na po agad yung ating tilapia. Yan, para lumasa na po yung ating sabaw. At syempre, huwag po natin kakalimutan ang bagoong. Ito po yung magsisilbing panpalasa po ng ating ulam. Yan. Pero syempre, ano lang po yan. Ating kukontrolin. At hindi po mawawala ang bechin natin. Lagyan ko lang po ng konti. Optional po to. Sa may gusto ay okay lang. Sa may ayaw ay okay lang din. Ayan, papakuluan ko lamang po to hanggang yung lasa ng ating tilapia ay pumunta na po sa sabaw. Bago po tayo maglagay ng ating mga gulay. So, babalikan ko po kayo at saglit lamang po naman tong luto na to. So, yan, habang nakasalang po yung ating, yung ating sabaw, ito po ay tatanggalan ko ng tubig. Yan. Naugasan ko naman na po to, pero bababad ko muna po. May nag-suggest po na pag binabad po natin yung mga green leaves natin na ganyan, para wala po talagang lusot na na mga gumagalaw-galaw dyan. Atin daw pong ibabad ng ganyan sa tubig na may asin, konting may asin. Para po mamatay daw po kung may mga insect pa or whatever. So, ayan, bababad lang po natin dyan. Meron po pala akong 2 sili ditong green. Lalagyan ko lang po pampabango. Yan, nagsisimula na po siyang kumulo. Pero, ayaw ko po munang kumulo yan para po yung lasa ng ating sahog na tilapia ay lumipat po sa sabaw. So, balikan na lang po natin after po ng pagkulo niya ng pagkulo. Na nga po, malapit nang maging okay yung ating sabaw. Ito po yung aking uunahin ulit, saluyot. Tulad nga po ng mga nauna kong video sa saluyot ay inuuna po talaga namin itong saluyot na isa lang. Yan. Hugasan ko lamang po ng running water kasi binabad ko po ito ng may asin. Yan. At sa mga nanghihinayang po sa tubig na naghugas daw po ko sa running water, sadya pong sa running water po talaga ako naghugas ng kahit ano pong aking hinuhugasan na pagkain. Mas maganda po kasi yung sa running water. At huwag po kayong mag-alala sa mga nanghihinayang, yung bukas po ng submitter po ay sobrang hina lamang po. So yan, lalagyan ko na rin po ng tubig at ilalagay naman po natin itong ibang mga dahon. Yan. Hugasan lamang po natin at bago po natin ibabad. Yan.
Sigurado po matutuwa po ang Kuya Lito dahil sa ating ulam. Dahil po mula nung nagsama kami ay nagustuhan na rin po niya itong mga ganitong ulam. Yan. Babad po ulit muna natin para naman po makasiguro tayong malinis ang ating mga pinakain. Yan. Ito pong papaya ay nahugasan ko na po kanina. Okay na po yan. Ito na lamang po. Yan. At yan po, kumulo na po ng kumulo yung ating sabaw. At mukhang yung lasa ng isda ay na punta na rin naman po yung iba sa ating sabaw. Tatanggalin ko po muna itong ating sahog kasi para hindi naman po madurog. Yan, ibalik na lang po natin maya-maya. Yan. Lagay ko po muna dyan at tatakpan ko po muna. Ngayon naman po ay ang una kong ilalagay ang saluyot. Yan. Wow. Mukha lang pong marami yan pero pag maluto po yan ay kukunti na. Sisiksik lang po natin yan at tatakpan. Huwag po natin masyadong halu-haluin para po hindi yung ating saluyot. Yan. Dahil po naibabad naman nato ang ating ang tawag nila talbos ng kamote ay tatanggalin ko na rin po sa babad. At ito naman pong ating bulaklak ng kalabasang ating huhugasan. Hindi na po masyadong fresh tong ating kalabasa. Pero okay lang po yan kasi miss na miss ko na pong mag-ulam ng bulaklak ng kalabasa. Yan. Napakabango po. Kung nandito lang po kayo, ay maamoy nyo po sana. Pero dahil wala po kayo at ako lang nandito, ay ikukwento ko na lamang po sa inyo. Sino po sa inyo yung nakakamiss na rin ng mga ganitong ulam? Alam ko po na marami rin nakakamiss ng ganitong ulam. Lalo na yung mga sanay din sa ganitong ulam. Yan. Kahit nasaan ka, hanap-hanapin mo po kung sanay ka sa ganitong mga ulam. Yan. Pero pag nandun ka sa probinsya at paulit-ulit na ganito ang ulam ay sasabihin mo naman kailan kaya ako mapupunta sa luwas o kaya sa para maiba naman ang uulamin. Pero pag nandito ka po sa luwas at laging ganitong mga ulam mo, sasabihin mo naman napakasarap sa probinsya, nakakamiss ang ulam na gulay. Ganun po talaga ang buhay. Yan. Nahugasan ko na po lahat ng ating mga gulay. Kasi sunod-sunod na po natin na ilalagay yan. Yan. Titignan po natin. Yan. Okay na po siya. Pwede na po natin ilagay yung ating papaya naman. Ay, baso, sorry. Yan. Yan. Tatakpan po muna ulit natin. Ganyan lang po magluto ng dinengdeng. Napakasimple, pero napakasimple, napakadali, pero napakasarap po. Yan. Titignan na po natin ulit. Yan. Kung pwede na natin ilagay yung ating ibang gulay. Tignan ko lang po yung papaya kung lumambot na. Okay na rin po yung papaya. Lalagay na rin po natin yung talbos ng ating kalabasa at yung tangkay ng ating bulaklak. Yan. Yan. Napakabango po. Napakabango. Then, takip po ulit. Mamaya na po natin tikman pagka nailagay na po natin lahat yung ating gulay. Atin na rin pong isusunod yung iba gulay.
Pero bago po, gusto ko na po siyang timusan or lasahan. Dadagdag lang po ako ng kapurat na asin. Yan. Lalagay ko na rin po yung bulaklak ng kalabasa at yung ating kamote. Yan. Pagsabayin ko na po yan. Wow! Then, takip po ulit. Ayan po, titignan na po ulit natin. At yan, pwede na po ito. Pag ganyan pong paluto na, pwede na po nating ihalo. Ayan. Ayan. Napakasarap. Huwag po kayong mag-alala dahil paluto na, hindi na po mag-aano yan sa luyot. Hindi na po mag-aano sa maglalapot ng gusto. Ayan. Itimusan pa po ulit niya Ate Vera kasi natatakam na ako. Pero mamaya pa po kami kakain kasi wala pa po ang Kuya Lito. Napakasarap. Okay na po to. Off na po natin yung kalan. Yun, luto na po ang ating dinengdeng. Yan. Luto na po ang ating ulam. Ano pa pong ginagawa nyo? Kain na tayo. Salamat po sa inyong panonood at pag-suporta sa amin lagi. God bless us all. Bye! At pagkatapos ko naman po magluto ay naglaba po muna ako. Ito po ay nababad ko na po kanina at kukusutin ko na lang po at babablawan. Medyo madami po tayo ulit labahin kasi nagpalit po ako ng cobre kama at ng mga punda. At syempre yung mga damit po nating isinusuot ng ilang araw na. So ayan, maglalaba po muna ako. Tara po, samahan niyo po muna ako. Para po pag uwi ni Kuya Lito ay tapos ko na rin po yung mga gawain po dito sa loob ng bahay. Para po kung mayroon kaming bibilihin mamaya or may deliver po mamaya ay wala na pong gawain at tapos ko na rin naman po. At yun, pagkaon ko po sa kanya mamaya ay meron po kaming pupuntahan saglit at kagabi po ay nag-aaya po ang Kuya Lito. Sabi ko bukas na lang pag uwi niya. So ayun, maglalaban ko po muna to at yan po muna kayo, wag po kayong aalis. At yun, pag uwi po ni Kuya ay nagpahinga lang po siya ng konti at nung malapit na pong dumilim ay nag-aya po siya. Dito po lang sa malapit sa amin to at may mga night market po yan. Nag-aya po si Kuya Lito na gumala-gala naman po para sa ganun ay mawala-wala naman daw po yung pagod namin dalawa. So ayan, naglakad-lakad lang po kami dyan at tumitingin-tingin lang po kami sa mga nagtitinda po dito. Yung iba po ay nag-set up pa lang kasi maaga pa po. Ito, nag-aagaw pa lang po yung liwanag at dilim. So yan, dito po lang sa may Saranayito, Caloocan din po to. Malapit lang po to sa amin. Bali, pwede rin pong isang ride lang or dalawang ride. So yun, dito po kami namamasyal lagi ni Kuya Lito tuwing gabi po at gusto po namin mag-relax naman sa konting pagod at konting mga problema. Masarap po kasi rito kahit magkano lang ang pera mo ay hindi ka naman maano kasi may mga mabibili ka rin namang mga mura lalo na sa mga pagkain kasi pang street food po yung mga karamihan na nandito. Masarap din po dito maggala-gala lalo na kung marami kayo at marami kayong budget, charot. Pero kung konti lang po budget nyo ay okay lang din naman po. Nasa inyo naman na po yun kung magastos kayo, kung nagala kayo. Pero kami naman po ni Kuya Lito ay kahit konti po yung budget namin, ay nangangapanggala po kami. Ang amin lang po para makapag-relax at makagala-gala naman po kahit papano. So yun, tara po samahan nyo po muna kami gumala-gala dito. At mag-ikot-ikot po. Ayan, iniikot-ikot lang po namin. Ganyan po kami gumala.
iikutin po muna namin tapos tatambay po kami kung saan po yung maganda at maayos na pwedeng upuan. Yan. Pwede naman po umupo dyan kahit hindi ka bibili kasi marami naman po mga upuan. Pero syempre, mas maganda kung may pabili, di ba ho? Charot! At yun sa puntong yan po pala ay si Kuya Lito po yung nagkakamera dito sa atin dito. So yan. At ano rin po, marami na rin po pala tayong kaibigan dito ng mga tindera kasi lagi po kaming nakikita dito. Pagka kunwari gusto po kasi namin mag-refresh ni Kuya Lito kasi lagi naman sa bahay lang kami, sa palengke. Dito po kami pumupunta bukod po sa mall na malapit sa atin. Yan, malapit lang po to sa SM ng Caloocan. Lagpas lang po ng SM ng Caloocan. Marami rin po kasi mabibili rito. Pero karamihan po ay pagkain. Yun. Pero meron din po mga nagtitinda ng mga damit-damit, mga laruan, ganun po. Ang amin lang po ni Kuya Lito, gusto lang po namin tumingin at syempre mag-refresh. So yan. Si Kuya Lito po palang nagbibidyo dyan kasi nagtutulak po ako ng wheelchair. At nung mapagod po kami ay may nakita po kami mamihan na mura at masarap. Dito po ay nakakain na rin po kami dati. At alam na rin po namin yung lasa ng mami dito. Kaya dito na lang din po kami kakain at magmi-merienda. At yun na nga po, dito na kami sa mamihan. Mayroon po kaming egg. At yung mami po ay may free rice na rin po yan. Kaya may kanin po kami dyan. So yan, parang maaga pa po dito pero maliwanag lang po yung mga ilaw nila. Kaya po, sa mga masisilaw po at nakaharap po kami sa ilaw ay pagpasensyahan nyo na po at hindi ko po napansin nung pinatayo ko po yung camera. At inalis ko na lang din po pala yung audio dito kasi nagpapamusic po yung mga vendor po dito. Ito na lang at atin na lamang pong i-voice over para naman po hindi tayo magkaroon ng violation. So, ayan si Kuya Lito ay tumitira na po at tapos na po kami makapag-pray dyan bago po namin buksan yung camera. Tumitira na po si Kuya Lito habang ako po ay nagbabalat pa po ng itlog kasi napakahirap pong balatan yung itlog diyan. At yun, napapamarites pa po pala ako dito sa katabi naming mesa kasi natatawa po kami sa kwento niya dun sa kasama niya. Ang kulit po niyang magkwento kaya napapalingon po ang inyong lingkod na si Ate Berang Marites. Charot lang po. Hindi, napapalingon lang po kasi kami kasi ang saya at ang nakakatuwa yung kwento niya. Palibhasa malakas po siya magkwento kaya naririnig po naming lahat dito. So ayun, kain-kain po tayo. Siguro hanggang dito na lamang po muli ang aming vlogs. Ayun, sinubukan pa nga ni Kuya Lito si Ate Vera kasi niloloko ko siya, antayin mo ko tapos ka na, hindi ko pa tapos balatan yung ating egg. So ayun, sinubukan na po ako ni Kuya Lito dito. Ganyan po si Kuya Lito, mahilig po siyang magsubo sa Ate Vera ninyo. At wag po kayong mag-alala, hindi naman po to bago kay Ate Vera, lagi pong sinusubukan ni Kuya Lito si Ate Vera. Diba po? Sa mga bitter po dyan, hindi po laging si Ate Vera ang nag-aasikaso kay Kuya Lito. Si Kuya Lito rin po ay maasikaso kay Ate Vera. Para lang po alam ninyo, para hindi naman po lagi ninyong binabash ang Kuya Lito ninyo. Siyempre, kahit hindi naman po naimig ang Kuya Lito ninyo, tao lang din po siyang nasasaktan din. Kahit ako naman po ay nasasaktan ako sa mga sinasabi nyo rin kay Kuya Lito, siyempre asawa ko po siya at wala pong ibang magmamalakasakitan talaga ng tunay, kundi kaming dalawa lamang po. At alam ko rin naman po na maraming nagmamalasakit at nagmamahal kay Kuya Lito na nandito sa ating YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun, kain-kain po tayo. Natapos na rin po sa wakas si Ate Vera at naglagay po pala tayo ng kalamansi at chili garlic po dito sa ating mami at naglagay po ako ng konting fried garlic. Yan, si Kuya Lito po ninyo ay hindi po siya mahilig sa mga toppings na ganon. Kaya ako lang po yung naglagay. Pero pagka minsan trick po ni Kuya Lito ay nagpapalagay din po siya sa akin. So yan, kain-kain po tayo. Sana po nandito kayo at sabay-sabay po tayong bumala dito kasi maganda rin
maganda rin po dito sa gabi at lalong-lalo na mura rin po yung mga food trip dito. Kaya kung kukunti po yung pera nyo, wala pong problema doon kasi kami nga din po kukunti yung pera namin pero nakakagala po kami dito. Kasi dito po yung afford ng budget ng Vera and Lito. So, siguro hanggang dito na lamang po muli ang ating vlogs. Kain na po tayo. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! God bless us all!